Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Nagsasabing ngayong araw na ito, ika-8 ng Hunyo 2025, tayo po ay muling pumapailanlang sa kalawakan ng pamamahayag upang sa ganun ay paramdam po natin ang ating paninindigan bilang Pilipino. Nais ko po muna magpaliwanag ng konting bagay. Doon po sa ating pong episode kahapon, ay mukhang marami po nag-misinterpret. Ang sabi ko kasi doon ay binibigyan ko ng karapatan si Sara Duterte na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng impeachment trial. At kinakailangan yung pong kanyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili ay hindi maaalis sa kanya. Ipaliwanag niya yung piatos, ipaliwanag niya yung malawak ang pandarambong sa Department of Education budget na mula sa hinihingi niyang 100 billion pesos. Yung sabi niya ay kaya niyang lutasin lahat ng problema ng basic education sa Pilipinas pagbibigyan siya ng budget na 100 billion pesos. Alam po ninyo ilan magkano ang ibinigay sa kanya? Abay 676 billion pesos, 0.100 million. Ano po nangyari? Abay, nalustay po ito nang walang kaginsa-ginsa, wala pong patumangga at nalustay ang pera ng DepEd. Isa na po dito yung kanyang hayagan na paglalagay ng pera, pamumudmod ng graft and corruption dyan po sa kanyang mga kaalyado sa Department of Education at opisina ng Vice President. Ito po ay masyadong napakalaking pandarambong sa naghihirap na bansa. Ang pagdanakaw ng mga Duterte sa ating bansa. At mukhang wala pong nagtatanggol sa atin. Mabuti na lamang at meron pong Quadcom sa Kongreso na kung saan sinugod naman ito ni Sara Duterte at sila'y pinagalitan. Mabuti na lang hindi natinag dyan sila Congresswoman Wistro, si Congresswoman Rosas at si Congressman Manuel. Mga kaibigan, tayo po ay nakikiisa sa paninindigan natin na dapat ituloy yung impeachment na yan. Hindi lamang laban kay Sara Duterte, kundi para na rin kay Sara Duterte magkaroon siya ng pagkakataon na mapaliwanag niya ang kanyang sarili at ang mga nagawa ng kabuktutan at pandarambong ng kanyang tauhan. Pati po yung hayagan na pag-iinsulto sa ating pong katinuan bilang isang lahi. Hindi po maaari na tayo na lamang mag-isa magsasalita, isang panig na lamang. Pero dapat meron pong panig ang katarungan. At yan po dapat ang trabaho ng mga senador. Kaya itong si Escudero, mga kaibigan, itong support na senador na ito, abay, traidor ng bayan po ito. Sapagkat ang tinatraidor niya ay saligang batas. Maliwanag sa saligang batas na pagkatanggap ng Senado ng reklamo tungkol sa impeachment galing po sa Kongreso or House of Representatives, agad-agad dapat magkaroon ng pagpupulong o dapat magkakaroon agad ng investigasyon at lahat ng senador ay magsisilbi hindi na taga-gawa ng batas kundi magiging huwes sila yan po sa reklamo ng impeachment. Wala sila magagawa yan. Sumampa sila bilang senador para tungkulin nilang sundin ang kanilang sinumpaan
ipapagtanggol ang ating saligang batas, magsisilbi ng walang pagdadalawang loob sa ating pong bansa at igagalang ang ating pong bansa. Meron pong out of office ang mga senador. At dapat ito ay hindi tinatampalasan. Itong si Escudero, mga kaibigan, abogado pa naman ito, ba'y tinatampalasan po, kaya po mas malaking kanyang kasalanan sapagkat hindi nakabubuhan yan. Yan ay palalo, yan ay kabastusan, yan ay pagpapakitang walang paggalang sa mga Pilipino, walang paggalang sa ating pong batas. Yan ay hayagan na pag-alipusta sa ating pong pagkatao at sa ating pong saligang batas. At dapat dyan kay Escudero at pugutan na ng ulo. Sa rally, mga kaibigan, dadalhin ko itong aking Chris. Paghahara-hara yan, pati kanyang mga bodyguard, tatagpasin po natin mga ulo ng mga yan upang sa ganoon itong si Escudero, abay meron pong karapatang pantao ito, magkakaroon po siya ng pagkakataon na magpatuli upang maging lalaki siya, maging tunay na Pilipino, at tayo po ang tutuli dyan. Tulihin si Escudero. Mga kaibigan, bayan po ninyong magpaliwanag naman ako sa iba pang pagkukulang natin. Kung nagkulang po tayo sa paliwanag, hinggil po sa sinasabi nilang nagbago na raw, nagbalimbing na raw ang kawal ng demokrasya. Abay, 40 taon na po tayo nakikibaka. Hindi po tayo pwede magbago. Tayo po, ang kakampi natin ay ang katotohanan. Nakikita po ninyo na ako po ay kawal ng demokrasya, kaya po tayo ay meron pong lisensyadong armas sapagkat hindi ko po gustong sapitin yung mga sinapit ng aking po mga kasamahan. Nandyan si June Pala na pinapatay ni Duterte. Nandyan si kasamang Percy Lapid na pinapatay di umano ni Bantag at ang kanyang amo. Andyan, mga kaibigan, kailan lamang pinatay din ang isang veteranong mamamahayag ng pangalan ay Johnny Dayan. Ipapagpatuloy po natin ang paghahanap ng katarungan diyan at katunayan, isa sa mga aking pong sasakyan ay ang aking pong pagiging investigador ng National Press Club noong pinapunta ako sa Davao para imbestigahin ang pagkakapatay kay June Porras Pala ng isang popular broadcaster. Ang nagpapatay si Mayor Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa napaparusahan. Ngunit sa Hague, mukhang kasama po yung reklamo na yan. Kasama na rin yung Marawi Massacre sapagkat pinadala ko po yung libro natin dyan. At nandyan sa libro na yan, ang mga ebidensya kung paano inutos o pinag-utos ni ex-President Rodrigo Roa Duterte ang pagbomba doon po sa nag-iisang Muslim city dyan po sa Mindanao, ang Marawi. Pinabomba niya sa sundalong Pilipino ang mga Pilipinong babae, bata, matanda, sa kasalanan na sila ay mga Muslim. Mga kaibigan, abay hindi po natin ito papalagpasin. Uusigin po natin ang gusto ito. Kaya nga po, nag-volunteer ako dito kay General Torino. Sabi ko, pagka Waldo Bares, isama mo ko, Citizen Sares. Hindi niya po ako isinama at mukhang pinaglihim pa kasi baka po siguro masira ko yung kanilang game plan ng mapayapang pag-aresto. At siya po nangyari. Ngunit ito ay pinapalagan ni Robin Padilla at katunayan, ito pong ebidensya na nagtatraidor itong si Escudero sapagkat sabi niya, hindi maaari maging sagabal ang pagkaka-aresto na ito, yung pag-imbestiga ng pagkaka-aresto o yung pong impeachment sa gawain ng Senado. At ang gawain, sabi niya sa mga telebisyon, ay nandyan yung
commission and appointment, pagbibigay ng confirmation sa mga bagong general, sa mga bagong appointed na mga opisyal sa ilalim ni Marcos. Ngunit ano pong ginawa niya? Abay, binigyan daan niya ang investigasyon ni Amy Marcos sa pagkakahuli kay Rodrigo Duterte. Lumalabas, mga kaibigan, talagang binabastos na tayo ni Escudero. Hindi ang karapat-dapat na maging Senate President. Hindi maging karapat-dapat yan na maging senador. Kaya po, tama lamang na mag-people power na po tayo magsama-sama sapagkat nagsalita na ang marami pong mga eskwelahan na sila'y lalahok dito sa malaking napipintong naglalakihang rally pagkilos dyan po sa Senado. Nagsalita na rin po ang mga obispo na sila po ay magbibigay suporta sa people power upang sa ganon mag-convene ang Senado bilang impeachment judges at itaguyod na ng pong impeachment hearing sa Senado. Ito po'y nilalabanan ng mga senador sa pangunguna ni Francisco Chis Escudero, Senate President. At siyempre, nandyan yung kanyang kakampi na si Amy Marcos na traidor sa lahi ng mga Marcos. Andyan si Bato de la Rosa, andyan si Bongo, at nandyan yung gunggong, balumbado, at walang kakwenta-kwentang basura ng pangalan ay Robin Padilla. Meron pong humabol pa isang basura dyan, yung pong traidor na si Marcoleta. Si Marcoleta, mga kaibigan, na senador ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay kasama po nag-rally laban po sa pagtataguyod ng impeachment trial kay Duterte at naninindigan ang Iglesia ni Cristo na dapat huwag imbestigahin ng Senado ang pandarambong pagnanakaw ni Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi po natin papakinggan yan, hindi po tayo saklaw ng Iglesia ni Cristo. Bagamat ako po ay balik Islam o Muslim, abay ginagalang ko po ang ating pong saligang batas at hindi po yan nasasaklawan ng aking pong religion. Sapagkat ang pinakamataas na batas sa ating pong bansa na umiiral ay ang saligang batas. Yan po ay hindi laban sa batas ng Diyos, hindi po yan laban sa batas ng religion, ng anumang religion. Yan po ay laban ng bayan para maging democratic, makademokrasya, maging malaya, at magkaroon ng soberenya. Kaya po tayo ay nag-aanunsyo rito, nagbibigay ng pahayag na ako po ay makikiisa dyan po sa Senado sa malaking pagkilos na yan ng mga taong bayan sa people power at ipaparamdam po natin sa mga senador na ito na galit na ang tao sa pandarambong ng mga senador, galit ang tao dyan sa mga pareho ni Chis Escudero, ni Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, at Marcoleta at kung sino pang mga gunggong na senador na kakampi sa kanila. Mag-people power na po tayo. Yan na lamang po ang ating pag-asa para manumbalik ang katinuan ng ating bansa. At tayong mga mamamayan na hindi po makakarating diyan, abay, i-monitor po natin ang kaganapan dyan sa Senado. At lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino ay dapat mag-ambag-ambag ng kanilang mumunting pagkurot o pagsuporta dyan po sa people power na yan. Dito po sa ating programa, yan po mga nagsusubscribe, nagkakampanya para lalong dumami ang subscription. Abay, para po ninyo ako binibigyan ng lakas upang sige, kawali, lumaban ka ng lumaban, nandito kami sa iyong likuran. Ang kailangan ko lamang po dyan ay suporta, pakita natin sa madla
na meron po nakikiisa, meron po tayong malaking following sa subscription, at yung po sharing, at siya po ang nakakapagpanervyos nung araw kay Duterte. At ngayon, gigibalin po natin ang senador sa kanilang pag-discovery na napakarami palang following itong kawalan demokrasya, at yan ay atin pong dapat pakinggan. Dapat pakinggan po itong mga senador na ito. Kung hindi, ako po mismo ay mangunguna sa paghihikayat ng anumang puwersa, mapapuwersang kaliwa, mapapuwersang kanan, na pugutan ng ulo, tagpasin ang mga senador na nagsisilbing traidor ng bayan. Kaya po tayo makikiisa at nananawagan, upo, makilahok po kayo sa pamamagitan ng anumang paraan, kahit na hindi na po kayo magpunta ron, pag hindi po ninyo kaya, mag-subscribe na lamang kayo at magpakalat ng ating pong sharing o subscription sa ating pong kawalan demokrasya. At ako po naman ay papaigtingin ko, ito pong ating pakikibaka. Bawat isang Pilipino ay dapat pong makilahok sa people power na ito sa namang paraan na inyo pong nanaisin. Makilog po tayo, makibaka, huwag po tayo matakot. Ang takot ay nasa isip lamang. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, at sasabing maraming salamat din po dun po sa mga patuloy na umu-order po ng libro natin. Ito pong A Country Run Like Hell. Nandito po mga ebidensya ng pandarambong ng pamilya ng Duterte. Andito rin po ang ebidensya kung paano pinapatay ang broadcaster na si June Para. Ito po ay pinagbawal ni Duterte nung ito ay nilunsad po namin sa University of the Philippines 2018. Pinagbawal po ito sa mga bookstore, lalo tigit sa National Bookstore. Pero ngayon, pwede na po kayong umorder direct dito po sa ating pong telepono. I-text lamang inyong pangalan, ang inyong address, at papadalhan po na kayo ng staff natin ng libro. Pag natanggap na po ninyo, at saka lamang po kayo mag-Gcash ng papadala ng 1,000 piso kabayaran ng ating pong libro. O nga pala, naumpisan ko na po, nandun na po tayo sa chapter 7 ng bago po pong aklat. Ang pamagat ay Kawal ng Demokrasya by Waldy Carbonell. Nandiyan po yung mga record ng Quadcom, kung ano mga pinagsasabi ni Duterte ay nakarecord po yan. Yung pong kanyang appearance at appearance ng kanyang anak na si Sara Duterte at ni Pulong Duterte dyan po sa Senado. Abay, nandyan din po yan. At nakasalalay po ang paglalabas ng ating pong libro sa pamamagitan po ng pagbibenta nitong last remaining 90 copies ng aklat na ito, mga kaibigan. Muli, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po ang kawal ng demokrasya na sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.